Alright, video vlog check everybody. Azrael here and we are back again for another vlog. Patagal na rin din ako nakapag, parang vlog podcast. No? Para I guess this is the right time to upload that episode at magkaroon ako ng warm up before I do some tech unboxing. No? So, nakarang araw, 3 days ago, may lumabas na issue sa social media. Mayroong isang TikToker na nagpost ng kanyang pagkadisamaya dahil yung kanyang MacBook ay nasira sa kanyang air travel, no? So, may airline na, kumbaga, di naman niya sinagot yung nasirang laptop, no? Parang nagsabi, mag-ingat lang daw, parang gano'n. So, nagmalaking issue siya on the second day, pumutok na sa social media. Actually, nabasa ko yung post na yun on the first day pa lang, eh. So, parang binaliwala ko lang naman yun. So, nung pumutok na nung second day, trending na siya, nagkakagulo na yung mga tao. Dahil doon sa, nilagay kasi yung MacBook niya, hindi ko alam kung sa luggage ba or sa kahon at pag uwi niya, pagbalik niya, nalaman niya nasira yung kanyang screen ng kanyang MacBook na worth 120,000 pesos. So alam naman natin na hindi tayo dapat naglalagay ng mga electronics like laptop sa mga luggage natin dahil sa mga airport, kumbaga protocol yan na electronic devices are not allowed sa check-in baggage unless na di-declare mo, no? Mamaya kukwento ko yan, no? Kasi may mga balikbayan tayo, mga OFW tayong kamag-anak na umuwi na Pilipinas, may lamang TV, may lamang stereo speakers, whatever, or laptop doon sa mga bagahe nila, which is nasa loob ng box at very secured, no? Ay mga OFW or balikbayan sa talagang magaling sa magating sa mga empake, no? Pagdala ng mga pasalubong pabalik ng Pilipinas. So, isang malaking balikbayan box, nasa loob yung TV na nakabox din, or laptop na nakabox. Na-experience ko rin din yan kasi meron akong friend na niregaluhan ako ng laptop at syempre, yung pagbigay sa akin yung laptop, nakakahon pa at bili daw niya yun sa States dahil naka-sale daw. So, maraming salamat sa friend ko at nalaman ko na yung laptop na yun is nakasariling box niya at nasa loob pa ng balikbayang box. Very well secure kasi may mga lamang damit, for example. So, kung meron kang laptop, wag mong i-check in siya with dun sa loob ng inyong luggage na hindi ganun kaayos yung gamit. No? Possible na kaya nasira, maybe other items, na pitchit siya kasi alam mo naman, no, ang luggages kasi pinagpapatong-patong niya pag tinatransport from airport to the plane or plane to the airport. Nasa isang malaking wagon niya, nahihila ng maliit na sasakyan para madala. Yung mga luggages natin na patong-patong yan. Hindi siya kasi ka-luggage siya eh. So, hindi natin alam kung nabalibag siya, naihagis or nahulog or sa conveyor because sa airport kasi may mga system yan sa conveyor niya, no? Na nahuhulog na lang doon sa isang area at madadala siya sa isang location. Possible na yung mga luggages natin are not very secured unless na maayos yung pagkakalagay mo ng gamit mo, or sana wag mo na lang ilagay yung laptop mo unless brand new siya. Kung brand new yan, masisecured yan, may box yan at may ilalagay mo pa sa isa pang box na pwedeng lagyan ng label na fragile na laman doon ay laptop or other things, lagyan mo ng mga damit para well secured, no? So, yung nangyari, no, doon sa TikToker na yun, umani ng maraming batikos, kanya-kanyang opinion, at nalaman natin lahat ng tao nag-agree na wag kayo maglalagay ng laptop sa check-in baggage nyo. Pero may reason naman si TikToker, no, sabi naman niya kasi madami daw siyang dala dahil mabigat na rin yung kanyang bag at kailangan niya i-check-in yung laptop na yun para gumaan yung bag niya. Hindi ko alam maintindihan, no, bakit ka maglalagay ng laptop sa check-in baggage kung may mga sensitive information kang nakalagay doon, especially kung yun yung work laptop mo, lalo na pag nag-crypto ka, no? Pag nag-crypto kasi kailangan maingat ka sa mga devices eh. Pag nanakaw kasi yung mga device, mananakaw na yung mga information. Magagaling yung mga hackers ngayon, kaya na pasukin yung mga laptop kahit may password yan. So, dapat mag-ingat tayong lahat na huwag nating basta-basta i-check-in yung mga work laptop natin sa mga check-in baggage dahil may mga files tayo doon for our work or for our school or for our personal use kasi possible na mawala yung luggage mo. May mga times na pwedeng mawala, pwedeng naiwan sa ibang bansa, sa airport or nanakaw
Like for example, nakuha ng ibang tao or minsan may mga issues na nabubuksan yung laptop, no? Medyo notorious din yung ganong story na sinisira yung luggage tapos kukunin yung laman sa loob. Pagkalaman nilang may laptop. Di ko nila paano nalalaman yun So mag-ingat tayo, no? Wag na wag tayo mag-check-in baggage. Unless the item is brand new. Binili mo siya na may box kasi pwede mo siyang ilagay sa another box. Lagyan mo ng laman para hindi siya doon masira. Kasi mga balikbayang boxes are matitibay, no? Basta't maayos lang yung pagkakalagay mo. Okay. Kasi yung laptop box pag binili mo yan, may mga styrofoam yan It will protect the laptop from any damages, maalog man siya, madaganan man siya, hindi siya masira kasi may protected siya yung mga foam sa loob. Talagang sana kung gano'n yung ginawa niya, no, na may gano'n siyang, pero hindi mo siya pwede ilagay sa luggage yung basa-basa. Pag nilagay mo sa luggage yun, saan mo lalagay yung mga damit mo, no? Unless bibili ka pa talaga ng separate or additional luggage, extra luggage tsaka weight kasi titimbangin yan so babayaran mo yung weight na yun. So you'll pay for more. Pero ganoon naman talaga kung talagang desidido ka na wala kang bitbit, you'll do that thing. Pero yun nga, pagka yung mga laptops na ginagamit natin sa work, sa office, sa school, or sa personal, or sa business, wag natin ilalagay yung laptop sa check-in natin. Kasi nga possible nga na masisira siya, mawala, manakaw, or bigla na lang maglaho. Hindi mo alam, no? So, malaking lesson to, no? Ako kasi nagre-react ako sa mga ganitong issue kasi nagta-travel ako and also marami din akong mga gadgets. At eto pa, no? Ang ginagawa ko kasi pag may luggage ako, doon lang yung mga damit. Doon yung mga damit, mga toiletries ko, towel, pang swimming gears, snorkel ko nandun, yun lang. Pero meron ako separate bag, yung mga backpack ko. Andun yung mga camera ko, andun yung mga lens ko, cameras, phones, at laptop and tablet. So medyo may kabigatan siya, no? Pero I guess parang abot nga rin siya ng mga 7 kilos kasi 7 kilos yung ating limit for the overhead bin sa taas yung lalagyan na ng bag sa taas ng aeroplano. 7 kilogram, 22 by 14 by 19 inches yung kanyang laki. So yung backpack ko na low pro, kasya doon 2 laptop. Kasya ba 2? Yes, basta isang laptop na slim, kasya. Pero pagka mga laptop mo yung malalaki, I suggest ilagay mo yun sa laptop bag mo or sa laptop sleeve. Kasi pag naka-backpack ka, hawak-hawak mo naman yung laptop sleeve mo na may lamang laptop, which is okay lang naman yun. Kasi parang ang labas naman niya parang siyang smartphone lang na device. Hindi naman kasi siya bag. It's a laptop. So, okay lang naman yun for carry-on. So, lumalabas parang 2 yung carry-on mo. Isang backpack mo na may mga gears and laptop at meron kang laptop sleeve na may extra laptop. Which is, parang isipin lang naman nila na okay, laptop lang naman yan So, either hawak mo lang naman yan or lalapag mo sa head during take-off tsaka landing. So, ayun yung mga style na sasuggest ko. Or get an eco bag. Eco bag is very helpful, no? Para as a storage. May kakilala pa nga ako yung laptop niya at yung camera nasa loob ng bayong di ba? At least meron siyang lalagyan na maayos na hawak-hawak pa rin niya yung laptop niya nasa tabi niya at hindi siya nasira, no? So yun, nakapag-react na ako, no, na dapat wag tayo maglagay ng laptop sa ating check-in baggage, lalo na pagka mga work laptop natin, no? Kasi delikado yun. Pag nasira, lahat ng work mo sira, lahat ng school project mo sira, lahat ng mga files mo for your business, okay, yung mga photos mo from your family vacation, possible na masira na rin dito dun pagka chinek-in nyo yung laptop nyo, which is a big no-no. Unless nag-backup ka, nalagay ka sa hard drive. Yung hard drive is, itabi mo na lang, hawak-hawak mo, no, sa backpack mo, tapos yung laptop mo, let go mo na. Bahala na. Kasi ako pag travel ako, pag may dala akong laptop, sumakay ako ng bangka, sumakay ako ng barko, sumakay ako ng mga transferring from one city to another. Sa Visayas, sa Mindanao, for example, mahabang mga biyahe. Para ako, bahala na kung masira yung laptop ko. Which is okay lang naman kasi nakapag-backup naman ako ng files before my trip. So, kung ano mang mangyari sa laptop ko, okay lang naman kasi nakapag-backup naman ako sa hard drive. Importante kasi yung mga files importante yun So yun, nag-react na ako, no? So tandaan nyo, wag na wag kayo mag-check-in ng laptop ninyo.
pwede naman siyang gawa ng paraan eh. Pwede naman mag-double bag or hawakan mo na lang or ilagay mo sa eco bag o pahawak nyo sa kasama nyo, sa bag ng kasama nyo. Possible naman yun. Kasi sa experience ko, nakapagdala na ako ng 2 laptop. I think kasama ko yung family ko, laptop ko tsaka laptop ng wife ko, tapos meron pang iPad ng anak ko. Siyempre may mga camera gears din ako, mga lens, chargers, power bank. Yung phone ko mga 4 o 5 yung lagi kong dali kasi marami kong mga phones Ayan, kasi nagre-review tayo ng mga phones eh. So nagdala ako ng mga phones na kinakailangan ko for review, for testing ng camera. So marami akong dala. Alam ko yung hinaing nung TikToker na yun na mabigat na talaga yung bag niya. Kaya ginagawa ko is bumili ko nung isang luggage, parang backpack na may gulong. Kasya 2 laptop doon kasi maluwag siya eh. Yung mga camera gears ko kasya. Pero di naman siya aabot ng 7 kilos eh. Kasi I tried bringing it sa trip ko sa Dumaguete tsaka Panay. Tama ba? Pumunta ba Dumaguete? Sagay City to Bacolod. Ayun, nagbacolod ako tsaka Iloilo. Yun yung backpack ko. Andun yung laptop ko. Pero isang laptop lang yung dala ko. But yung mga camera gears ko, lahat ng gears ko, pati tripod, ando doon. Which is okay. Dala ko siya at wala naman. Di pa ako nasisiraan ng laptop ever sa aking mga air travel. No? So, medyo mahaba na yung vlog ko. No? Gumawa ko ng mga 10 tips on how you can manage your tech gadgets sa air travel. So, number 1, ito na. Sabihin ko na, actually, nasulat ako ng notes. So, number 1, gumamit kayo ng bag for your double laptop. Yan, sinabi ko ng double laptop to. Siyempre, kung magka-travel ka, kailangan yung backpack mo is fit to fit yung 2 laptop mo tsaka yung camera mo. Kasi hindi pwede yung madalian yan na kung ano lang yung bag na dinala mo eh. Marami akong bag dito, pero kung ipapakita. Paglagay lang ako ng mga pictures. No? For example, yung low pro ko kasya isa, camera gears kasya. But, if ever I have a bigger bag, yung friend ko si Ted Claudio, ang gamit yung backpack is yung Summit Creatives eh. Medyo may makamahalan yung Summit Creatives. But kasya yung 2 laptop doon, sigurado. At mga camera gears. At pati drone na rin din niya. So, bago kayo mag-trip, make sure na yung backpack mo is kasya yung 2 laptop at yung mga camera. Tapos, sukatan mo na rin din timbangin mo na rin din para to make sure na madadala mo siya sa carry on, no. So yun, kailangan talaga very prepared ka. Hindi pwede basta-bastang mag-air travel ka na punong-puno yung carry on mo, lalagpas ng 7 kilos, magkakaproblema tayo. But may mga ibang airlines na they will allow 2 carry on bag. I think si AirAsia, Cebu Pacific yata ganun. Si PAL lang yata yung medyo mahigpit. But hindi ako sure para sa mga but check niyo yung policies ng mga airlines ninyo para to make sure na ano ba dapat yung gawin para maging 2 yung carry-on baggage nyo. Siyempre, magbabayad ka, magdadagdag ka ng payment. Kung marami kang pera, do that naman. So, number 2, pwedeng eco bag. So, may backpack ka, so may eco bag ka. Lagay mo yung 2 laptop doon. Siyempre, unang sasama yung charger, no? Unang sasama yung charger at yung charger sa loob ng backpack mo. Kung meron kang carry-on na gano'n, okay lang naman yun eh. Kasi yung mga ibang passenger, may dalang mga pagkain, yung pasalubong. So, it's okay eh. Madalang mga lechon, for example. Wala sa madar, mga tinapay na pasalubong. Carry on yun, pero may siyang backpack at carry on. Pag meron kang dalang eco bag, hindi nila napapansinin masyado yan. Pag tinanong naman nila anong laman yan, it's a laptop, sabihin mo gano'n. At sa kanila, okay lang naman din yun. So, number 3, make sure na naka-turn off yung laptop ninyo. At saka yung laptop nyo, secure yung mga password niya. At i-backup nyo rin yung mga files nyo before your air travel. No? Kasi, yun nga, kailangan naka-off. Kasi pag naka-on niya, pag may mga alog-alog dun sa loob ng aeroplano, possible masira yung hard drive mo. Kasi naka-sleep lang yan eh. So, it means that yung hard drive, it's naka-sleep mode siya. But, still, nag-aantay lang ng command yan na gumalaw. So, mas okay nyo rin din. I-turn off nyo lang yung laptop nyo before air travel. At make sure yung laptop nyo may password at nakapag-backup kayo ng files. Para kung may mangyaring masama, nakaligtas ka pa rin din at yung files mo is intact pa rin din sa inyong hard drive. Extra hard drive at home. Number 4, kumuha kayo ng backpack na pang tech gears lang. So, yung ako pag nagadala ako ng gears, yung backpack ko palagi yung daladala ko. Yung backpack ko lang puno ng camera, phones, batteries, lens ko ata mga 5,
Siyempre, yung laptop ko na rin. Wala lang ibang laman yun. I just, kailangan ko ng balabal or shawl nakalagay doon, or face towel, or face mask, or sombrero. Yun lang yung nakalagay. So, walang mga damit na nakalagay doon. So, yung damit ko lahat nasa luggage. Nasa luggage siya. Kasi dedicated yung backpack ko for tech gears only. So, make sure yung backpack nyo, tech gears only, para hindi ka lalagpas sa 7 kg na timbang. Number 5, na-mention ko na, kailangan yung luggage mo clothes only tsaka pasalubong only. So, yung luggage mo, pagkakasya mo yung mga damit mo dyan, and also yung pasalubong na kung meron kailangan yung magiging ng pasalubong. Number 6, get a Raptor case. Ito yung pinag-uusapan, no? Kung yung si TikToker, naka-Raptor case siya, siyempre, i-endorse natin yan kasi friends natin yung mga taga-altitude store, di ba? Kasi si Raptor case kasi, yung tawag nilang flight case. Ito yung mga ginagamit ng mga sa mga production, mga camera shooters, photographers, videographers. Yung casing na to, it will protect their gears sa mga alog-alog, sa mga damage, kung nabagsak man, tsaka sa, as it's waterproof na rin din. So yung Raptor case, subok na subok na rin din to in many ways, at maraming nagsasabing mga photographers na it is very durable. So itong Raptor case, may mga lock naman to. Pwede mo siyang i-padlock para di mabuksan. Siyempre, lagyan mo ng mga konting notes, names mo, address and phone number, just in case mawala, makukontak ka. So get a Raptor case to protect your gears. Siyempre, added baggage to, no? Kung isang baggage lang yung kahit pwede mong i-check-in at lagpas ka na sa limit na 20 kg, for example, you pay for an extra weight na rin din para, tawag dito, madala lahat ng mga gamit mo, no? So, number 7, buy an extra baggage or weight. Na-mention na rin ito kanina. So, number 8, so, plano mo magdala ng laptop at ilalagay mo sa luggage or sa box, make sure na lagay mo pa siya sa isa sa loob pa ng box to add more protection, no? Kasi yung mga iba, yung for example na-mention ko kanina, mga OFW tsaka balikbayan, no? Yung mga laptops, naka-box pa rin yan at lalagay pa nila sa loob ng balikbayan box to protect the appliances or the laptop from any damages. Kasi nga, ibabalibag yung mga gamit na yan, mga box, mga luggage, sama-sama yan pag tina-transfer from airport to plane. So, possible na maaalog yan or madadaganan. So, kailangan very secure, well secured, no? Paglalagay mo yung laptop again sa loob ng box at lalagay mo pa sa loob ng box. So, add more protection, no? Para hindi siya madaganan or maipit. So, number 9, so, na-mention ko na kanina, no? Carry your laptop with a laptop sleeve. So, kung dalawa yung laptop mo, for example, yung isang laptop lagay mo sa backpack, doon yung mga chargers mo, camera mo, okay na yun. Siguro kung nasa 7 kg na siya, okay na rin, no? Kasi yung extra laptop mo, lagay mo sa laptop sleeve. May mga laptop sleeve, di ba? Or kahit nga yung eco bag, pwede. Kasi yun ang habit bit mo pagpapasok ka. Hindi ka naman masisita kasi pag sinabi, ano yan, it's a laptop. So, hindi nila hindi naman nila pwedeng i-check in yung laptop mismo, no? Kasi masisira. So, carrying it's very okay naman pag pumasok kayo ng aeroplano. At number 10, ano ba sinabi ko dito? Pagdala kayo ng, kumbaga mag-modify kayo kung ano yung dadalhin yung gamit, no? Bag nyo, yung mga tech gears, for example, camera, at meron ka pang laptop bag, which is very helpful kung may laptop bag, just to protect it na rin din. Pag sinabi yan, sabihin mo, laptop bag, pero dito yung mga wallet ko, andun yung, tawag dito, mga susi ko, phones mo, para gawin mo siyang parang handbag, parang handbag no? Handbag na malaki, parang ganito. Ito yung handbag ko Ito yung handbag ko. Ano bang brand? Tucano. Ito na yung aking handbag Ito yung ginagamit ko ngayon pag lumalabas ako. Pero laman naman ito, it's tripod lang naman tsaka mga phones ko, wallet. But pwede kong ilagay yung laptop ko if ever we're going to use my laptop pag nasa labas ako, no? So ayun, nakapagbigay na ako ng konting message. Siguro baka makatulong tong video ko, no? Kung nag-iisip kayo ng ideas on how do you want to carry your gears, your tech gears sa air travel. So yun, sana nakatulong to, no? Kung meron kayong tanong, just comment down below. Usap tayo. Maganda itong mga ganitong setup na video podcast, no, na kapag discuss tayo ng mga issues, no, yung what's happening, what's trending, basta related sa travel or technology, no? Kasi siyempre itong channel natin is travel and tech, lifestyle and food. So yun ang ating ginagawang content.
At sana nakatulong sa inyo lahat. Alright, so wala pa naman akong trip. Next trip ko maybe sa Baler next month. Pupunta ako ng Binondo. Wala pa akong air travel for now. Okay, pupunta akong Tanay. Dapat kasi secure doon nakaraan eh. With Oppo eh. Kaso nalimutan, di ako nabili ng ticket. Nakakainis. So maybe next time mag-travel tayo ulit. At papakita ko sa inyo kung paano tayo maglagay ng gamit sa loob ng bag natin. Alright, so maraming salamat sa pakikinig. That's a very good 20 minutes video. Sana may natutunan kayo. No? Feel free to comment down below. Add more tips. Tulungan tayo para maging maayos at safe ang ating mga air travel. Alright, so thank you guys for watching. So don't forget to subscribe, like, and comment. And I'll see you guys at the next video, vlog, adventure. Alright, kita-kits. Bye.